Sa nakaraan nating pagtalakay patungkol sa ating Genesis series, nakita natin ang pinakamahirap na pagsubok na dumaan sa buhay ni Abraham upang patunayan ang kanyang katapatan at pananampalataya sa Diyos. At ito nga is yung ihandog yung kanyang anak na si Isaac bilang hain. Sa paghahandog na ito, napatunayan ng Diyos ang hindi nagmamaliw na pananampalataya sa kanya ng kanyang lingkod na si Abraham, na naging dahilan kung bakit tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Ngayon naman, bilang pagpapatuloy ay titignan nating muli yung kalagayan ng kanyang pamangkin na si Lot, na nung time na ihandog ni Abraham si Isaac is nakatira naman si Lot sa lungsod ng Sodoma. Alam nyo, lubhang napakayaman ng bayan ng Sodoma nung mga panahon yun. Lahat na yata ng pita ng mata, ng kapalaluan sa buhay, ng kasaganaan, at kung ano-ano pang kaligayahang panglupa ay narito na sa Sodoma. Mayroon ding magagandang tanawin, matatabang lupa na nagpapayaman ng supply ng pagkain sa buong bayan. Pagdating sa pagkain, alam nyo kasi hindi taghirap ang mga mamamayan sa Sodoma. Sagana po ang pagkain sa Sodoma. Pag nasa Sodoma ka, para ka na rin nasa paraiso ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa Genesis 13:10, inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Hordan na pawang natutubigang mabuti, gaya ng halamanan ng Panginoon. Gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya po si Lot, kahit siya po ay mananampalataya at mananamba sa Diyos, natukso pa rin siya na tumira dun sa Sodoma eh. Paano? Maunlad, maganda, komportable ang buhay at nasa city siya. So dito makikita natin na umiral yung ugali ni Lot na may pagkamaterialista. At posible na malaking factor din sa kanyang desisyon na tumira doon yung kanyang asawa na isa pang materialistang tao. Actually, alam naman ni Lot na masama ang mga tao sa Sodoma, na masama ang environment doon. Pero nung tumira siya doon, wala siyang ideya na mas matindi pa pala yung kasamaan ng Sodoma kaysa sa inakala niya nung una bago siya tumira doon. Pero wala na siyang magawa eh. Nakapag-settle na siya doon at naging maganda naman yung buhay niya. At kahit sa Sodoma, alam nyo, sikat na sikat si Abraham sa mga tao. Kilala si Abraham sa buong Kanaan at sa mga leader na namumuno. Kasi nga, gumawa si Abraham ng isang kagilagilalas na gawain nung patumbahin niya o pabagsakin niya yung mga bansang sumakop sa Kanaan. Siya ang tumalo dun eh. Kaya si Abraham sumikat sa buong Kanaan, pati sa Sodoma. At yung katanyagan na yon is napakinabangan din ni Lot. Kaya si Lot nabuhay ng may kaayusan at karangyaan dun sa city ng Sodoma. Pero alam nyo ba, isang araw, nagalit ang Diyos sa Sodoma eh. Sabi ng Diyos, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Basahin natin dito sa isa pang salin ng Biblia sa Tagalog. Genesis 18:20, kaya't sinabi pa ni Yahweh, tatakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Napansin nyo mga kababayan, marami nang nagsusumbong sa Diyos tungkol sa kasalanang ginagawa sa Sodoma at sa Gomora. Sino-sino tong mga nagsusumbong sa Diyos? Nandyan yung mga dugo ng mga taong pinatay sa Sodoma na humihingi ng hustisya sa Diyos. Parang yung dugo ni Abel, sumisigaw yon sa Diyos, yung dugo ni Abel dahil pinatay siya ng kanyang kapatid na si Cain. Yun, isa yon sa mga nagsusumbong sa Diyos, yung tinig ng dugo ng mga taong pinatay sa Sodoma. Nandyan yung sumbong ng mga anghel na nakakakita ng mga kasalanan sa Sodoma at Gomora. At meron pang isa. Nandyan din si Satanas na nagsusumbong sa Diyos dahil sa mga pinaggagawa sa Sodoma. Ang totoo, kagagawa ni Satanas lahat ito eh, kung bakit pumasok ang kasamaan sa mundo. Kasi, ang gusto ni Satanas is mawalan lahat ng saysay yung mga ginawa ng Diyos at mauwi lahat sa parusa. Ang gusto niyang sabihin sa Diyos, walang kwenta lahat ng ginawa mo dahil mismong sila hindi natatakot sa'yo. Kaya ang mabuti pa, wasakin mo na sila. Yan ang gusto ni Satanas na mangyari.
So pag nangyari yon at winasak sila ng Diyos, walang ligtas. Lahat kanya. Ganyan ang gawain ni Satanas eh. Siya yung gumawa ng gulo tapos siya yung magsusumbong sa Diyos kapag magulo na. Para ang Diyos, ma-i-execute ng Diyos yung kanyang hatol. So nung nagsumbong si Satanas sa Diyos, sabi niya, sirain mo na yung bayan ng Sodoma. Lahat ng tao dyan. Pati si Lot, idamay mo na. Dahil kahit yung tao na yan na nagsasabing may takot sa'yo, nahawa na rin yan sa mga kasalanan sa Sodoma. Yun ang sabi ni Satanas sa Diyos. At alam nyo ba na kapag sinira ng Diyos ang Sodoma at Gomora at nadamay si Lot, napakalaking bagay nung kay Satanas. Gustong-gusto kasi ng demonyo na madamay sa parusa o maparusahan pati yung mga lingkod ng Diyos eh. That is a sweet victory para sa mga demonyo, mga kababayan. Ano sabi ng Diyos? Bababa ako ngayon. Titingnan ko kung ginawa nga nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin at kung hindi ay aking malalaman. Nakinig ba ang Diyos sa dyablo at sa iba pang nagsusumbong sa kanya? Hindi siya nakinig. Bumaba ang Diyos sa lupa para tingnan mismo personal kung totoo ang mga sumbong tungkol sa kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ibig bang sabihin nito, hindi nakikita ng Diyos ang nangyayari sa Sodoma at Gomora? Ibig bang sabihin nito, walang kamalay-malay ang Diyos na nangyayari sa kanila doon? Hindi po. Nagsasalita ang Diyos ng mga pangungusap para ipakita sa tao kung anong klaseng Diyos siya. Alam niya ang lahat ng mga bagay, pero para ipakita sa iyo at sa akin kung anong klase siyang Diyos, bumaba siya sa lupa para magsagawa ng investigasyon personally. Para ipakita sa akin at sa inyo na siya ay isang Diyos na makatarungan. May proseso at may basihan sa lahat ng kanyang gawa. Kahit hindi naman kailangan, kasi wala namang imposible sa kanya. Kahit hindi na kailangan mag-imbestiga siya. Kasi nakikita naman niya lahat eh. But he will proceed with the process para lang wala kang maisumbat sa kanya. At alam niyo kung anong nakita ng Diyos dun sa kanyang investigasyon? Tama ang mga sumbong eh. Sobrang sama ng ginagawa sa Sodoma at Gomora. Ang pagkakalarawan dyan sa Biblia, napakalubha. Meaning, sobrang tindi ng kasalanan doon. Unimaginable, mga kababayan. Mga kasalanang hindi mo maiisip na magagawa ng isang normal na tao. Kumbaga sa sakit, acute na yung kasalanan sa Sodoma at Gomora eh. So baka may magtanong sa akin, ibig mo sabihin, brother, tama si Satanas sa sumbong niya sa Diyos? Ibig sabihin, nagsasalita ng totoo si Satanas? Hindi. Tandaan nyo lagi, ang sumbong ni Satanas, laging may dagdag. Laging may halong kasinungalingan. OA yung sumbong ni Satanas, overacting, kasi nga, may intensyon siya eh, kaya siya nagsusumbong. Parang chismosa, kapag may intensyong sirain ng kapwa, sumusobra ang kwento. Tama? Ganyan ang mga demonyo eh. Ngayon, nung malaman ni Abraham yung gagawin ng Diyos na pag-iimbestiga sa Sodoma at sa Gomora, at yung posibleng kahinatnan ng lugar na yon, namagitan si Abraham sa Diyos. Gusto kasing isalba ni Abraham, syempre, yung buhay ng kanyang pamangkin eh, at yung iba pang mga tao doon na posibleng may takot din sa Diyos. Ano sabi ni Abraham? Ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng mga masasama? Halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan. Lilipulin mo ba? Di mo patatawarin ang lugar na yon alang-alang sa 50 banal na nasa loob nun? Sabi ni Abraham sa Diyos. Malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari yan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Ano sagot ng Panginoon? Kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na yon alang-alang sa kanila. So nagtanong pa ulit si Abraham, paano kung merong 40? Sisirain mo ba? Sabi ng Diyos, di ko sisirain alang-alang sa 40. Bumaba ng bumaba, 20, 30 hanggang 10, sabi ni Abraham, kung merong 10, huwag magalit ang Panginoon at magsalita na lang akong minsan, sabi niya. Kung sakaling may matatagpuan dun 10, ano sagot ng Diyos? Di ko lilipulin alang-alang sa 10. Yan ang usapan nila ng Diyos eh. Pero ang tanong mga kababayan, natuloy ba yung pagpaparusa ng Diyos sa Sodoma at Gomora? Natuloy eh. Meaning, walang nakita doon na kahit 10 taong natuwid. So, wala sa 10 yung pwedeng maligtas doon.
Ngayon, baka may magtanong sa inyo, ano bang kasalanan ng Sodoma, kapatid? Ano bang kasalanan ng Gomora para dumating ang Diyos sa punto na parusahan sila ng ganong katindi? Matindi kasi yung parusa ng Diyos sa Sodoma at Gomora eh. Total annihilation yung nangyari. Mamaya malalaman ninyo kung gaano katindi yung parusa ng Diyos sa kanila. Alam nyo ba kung gaano katindi ang kasalanan ng Sodoma at Gomora, mga kapatid? Una, wala silang konsensya doon. Alam niyo yung taong walang konsensya, pag gumawa siya ng kasalanan, wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kahit kaunting awa, kaunting pagdadalawang isip, wala siyang nararamdamang ganon. Yung taong walang konsensya, pag pumatay siya ng tao, para siyang pumapatay lang ng langgam eh. At kapag gumawa siya ng kahayupan sa iba, para lang siyang kumain ng mani, tapos itinapon yung balat sa kalye. Ganun po ang mga tao sa Sodoma at Gomora. Walang konsensya. Normal na yung, at alam nyo ba, normal na rin doon na yung lalaki is pumapatol sa kapwa lalaki at yung babae is pumapatol sa kapwa babae. Madalas grupo-grupo pa nga sila eh. Sa gitna ng sikat ng araw, ibig sabihin kita ng mga tao. Normal na makikita na yon sa Sodoma at Gomora. Walang pakialaman. Tanong, mga may edad lang ba yung gumagawa ng mga ganito? Hindi po. Pati mga menor de edad at mga bata gumagawa ng ganyan sa Sodoma noon. At kapag may bagong salta doon at nagustuhan ka or may nakakursunada sa'yo, yari ka din doon. Lahat ng kagustuhan ng mga tao doon sa Sodoma nagagawa nila. Maluwag ang batas doon. At kapag hindi nila makuha, wala silang pakialam. Kukunin talaga nila ng puwersahan yon. Mamaya maintindihan nyo yung sinasabi ko kung bakit ko nasasabi to. Pati mga bata kasali sa kahayupan nila dun eh. Wala silang pakialam kahit bisita ng kapitbahay. Haharasin talaga nila. Ganyan kadelikado ang mga dayo sa Sodoma. Kaya kung nakatira ka doon, kung nabuhay ka noon, hindi ka makakaiwas. Maa-adapt mo talaga yung environment. Kasi that's the normality of life sa Sodoma at sa Gomora. Walang pakundangan sa property at sa buhay ng ibang tao ang mga tao doon. Kaya kapag may nag-away doon na parehong taga Sodoma, patayan talaga eh. Matira matibay. Bakit matira matibay? Maluwag ang batas eh. Nakita nyo? No sinugod yung bahay ni Lot, wala man lang pulis o sundalo ng hari na umawat doon sa mga nanggugulo sa bahay ni Lot. Ibig sabihin, walang batas na umiiral doon. And I will tell you mga kababayan, walang nag-i-exist na mabuting tao sa Sodoma, kahit isa, maliban kay Lot. Lahat ng nakatira doon mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamakapangyarihang tao, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, walang mabuting tao. Lahat may problema sa ugali. Hindi ka makakita doon ng mga tulungan, yung mga nagdadamayan o mga nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi uso yun doon. At alam nyo mga kababayan kung anong klase ng bayan ng Sodoma at Gomora? Ito po yung tipo ng bayan na papangaraping tirahan ng mga taong masasama at tamad. Yung mga taong ang gusto lang sa buhay is happenings lagi, kasiyahan, puro kasayahan, kalayawan, ayaw magbanat ng buto. Bakit? Una, wala namang batas doon para ikulong yung masasamang tao eh. Makukulong ka lang siguro doon o mapaparusahan ka ng kamatayan kapag may nakaaway kang mataas na tao, makapangyarihan sa gobyerno. Pangalawa, hindi ka maghihirap doon dahil sagana sa pagkain ng Sodoma at Gomora. Kaya mga tao doon walang ginawa kundi magkainan, mag-inuman, maglasingan, magpakalunod sa kalayawan, sa kamunduhan, gawin mo kung anong gusto mo. Walang makakapigil sa iyo maliban na lang kung makursunadahan ka at mapatay ka ng ibang tao. Malaya ka rin magtayo ng bahay at magtanim ng mga halaman dahil malusog ang lupa sa Sodoma. May mga taong mahihirap din doon. Siyempre, hindi ko masinabing lahat ng tao doon mayaman eh. Pero sila yung mga taong tinalikuran na ng lipunan, yung mga taong wala na talagang silbi, mga taong nakatikim ng karahasan hanggang sa nasiraan ng bait, naging pulubi, mga taong wala nang kayang gawin dahil may sakit o matanda na. Yung mga taong wala na talagang silbi sa lipunan, meron ding mga ganun doon. At itong mga ganitong tao, hinahayaan na lang sila na mamatay sa isang tabi. Walang tutulong sa kanila o may maaawa man lang. Hindi uso ang awa sa Sodoma at sa Gomora, mga kababayan. At dahil sagana ang buhay ng tao sa Sodoma at sa Gomora at sobrang daming kamunduhan, karamihan ng tao doon tamad. Yung iba naman nagnanakaw, gumagawa ng karahasan para mabuhay
at matustusan yung mga bisyo nila. At alam nyo, itong katamaran ang punot dulo kung bakit sumama ng husto ang Sodoma at Gomora. Pag ang isip kasi ng tao nalugmok sa katamaran at kamunduhan, tandaan nyo, wala nang gagawing tama yan sa buhay. Lahat ng klase ng kasamaan, maiisipan na niyang gawin once na nalugmok na siya sa katamaran. Bakit? Bawat diskarte niyan masama eh. Ayaw niya kasi magbalat ng buto eh. At kung ano-anong klase ng kalayawan at kamunduhan ang maiisip niya para libangin yung kanyang sarili. Lalo't alam niya na lahat naman ng bagay is pwede niyang makuha ng madalian. Ganun naman talaga eh. Kapag idle ka na, naku-curious ka nang subukan lahat ng mga bagay na bago sa'yo. Ang ginawa ni Satanas sa Sodoma, ibinigay niya lahat ng kaginhawaan at luho sa kanila doon sa Sodoma para maging tamad ang mga tao at gawin yung mga hangad ng kanilang puso. Kumbaga, binigyan sila ni Satanas ng kalayaan. Pero isang masamang klase ng kalayaan. Kalayaang gawin yung gusto nila ng walang pumipigil. Yan po ang ugat ng kasamaan sa Sodoma at Gomora. Pakinggan ninyo, sa aklat ni Ezekiel 16:49, narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak na babae ay may kapalaluan, labis na pagkain at masaganang kaluwagan, ngunit hindi tinutulungan ang dukha at nangangailangan. Siya'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam na bagay sa harapan ko, kaya't aking inalis sila nang makita ko yon. Ngayon, matapos imbestigahan ng Diyos yung kasamaan ng Sodoma at napatunayan nga niya na karapat-dapat na talagang wasakin itong bayan ng Diyos o itong bayan ng Sodoma, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel para sa huling pagkakataon is humanap ng mga taong mabubuti sa Sodoma para iligtas sila sa huling pagkakataon. Si Lot, nung time na yon, nakaupo siya sa may gate dun sa, kasi ang bawat bayan noon, napapalibutan sila ng pader at may gate. So, isang araw, nung pinapunta ng Diyos yung kanyang dalawang sugo, si Lot nakaupo doon sa may gilid ng gate ng bayan. At nakita ni Lot yung dalawang lalaki na ipinadala ng Diyos. Nung maramdaman ni Lot na itong mga lalaking ito'y tila galing pa sa malayong lugar at mukhang ginagabi na sa daan, at mukha naman silang hindi masasamang tao, nag-offer si Lot ng imbitasyon sa kanyang bahay para doon muna sila magpalipas ng gabi. Paggabi na rin kasi nung mga time na yun, magtatakip silim na eh. At alam niya na mapanganib na sa daan, lalo na sa Sodoma kung magpapatuloy pa sila ng paglalakbay. Nung una, tumanggi pa yung dalawa lalaki at sinabi nila na sa lansangan na lang sila magpapalipas ng gabi. Pero syempre hindi okay kay Lot yun, given na masyadong mapanganib sa Sodoma paggabi. So, pinagpilitan niya na doon na lang muna sila magpalipas ng gabi sa bahay niya. Ayaw sana ni Lot na dumaan sila sa harap ng maraming tao pa uwi. Pero alam nyo, madaling nakatawag ng pansin sa mga tao yung mga lalaking dayo na kausap ni Lot eh. Kasi nung pinagpipilitan ni Lot na doon muna kayo, natawag yung pansin ng mga tao. Bulong-bulungan sila habang pinagtitinginan yung mga kausap ni Lot nung time na yon. Sabi ni Lot doon sa kanya mga panauhin na masyadong mapanganib para sa mga malalakbay ang lugar ng Sodoma, lalo't gabi. Magtuloy-tuloy lang tayo papunta doon sa bahay at huwag nyo nang pansinin yung mga tao. Yun ang sabi ni Lot. Huwag na rin na mag-usisa tungkol sa bayan kasi nag-uusisa din yung dalawang lalaki tungkol sa bayan eh. Tandaan nyo, pinadala sila ng Diyos. They have a mission na mag-investiga dun sa bayan. So sabi ni Lot, huwag na kayong mag-usisa dahil masyado mapanganib, lalo na kung magpapaabot pa kayo ng hating gabi sa labas. So pumayag naman yung dalawang lalaki at ipinaghanda sila ni Lot ng makakain at tubig para meron silang ugasan ng paa. At habang sila'y kumakain ng sabay-sabay sa hapagkainan, nakaramdam si Lot ng kakaiba sa kanyang mga panauhin. Parang hindi sila pangkaraniwan tao eh. Yun yung pakiramdam ni Lot. Yung kanilang aura, parang galing sila sa Diyos. There's something sa kanila na parang unusual. So naisip ni Lot na itong mga lalaking ito'y malamang galing sa Diyos na ipinadala sa Sodoma for a certain mission. Pero hindi nangahas magtanong si Lot, mga kababayan. Alam niya sa sarili niya na hindi pangkaraniwang mga tao yung kanyang mga pinatuloy sa bahay niya, pero hindi niya na minabuti na i-clarify yun sa kanila.
So maya-maya, bago sila matulog, aba, may kumakalabog at nagkakaingay ng mga tao sa labas ng bahay ni Lot. So lahat sila napabalikwas. Kasi nakahiga na sila noon napabalikwas sila. Dahil dun sa napakaingay na mga boses sa labas ng bahay. Narinig nila, tinatawag yung pangalan ni Lot. At nun ngang lumabas si Lot para tingnan yung ingay, aba, ang daming tao sa labas. Parang may rally. Halos buong bayan nandun sa palibot ng bahay niya. Medyo may kalakihan din ng bahay ni Lot, kaya parang may rally talaga Gulat si Lot sa nakita niya. Imagine mga kababayan, ganun kahayok at nakakatakot ang mga tao sa Sodoma. Nakakita ng bagong salta, aba, parang apoy na kumalat yung chismis na may bagong salta dun sa bahay ni Lot. Siguro magagandang mga lalaki din kasi yung mga bisita ni Lot. Kasi nga mga anghel yun Kaya yung mga nakarinig na mga homosexual doon naging interesado. Hindi naman siguro mag-aaksaya ng panahon yung mga tao sa bayan kung hindi naman interesante yung mga taong nabalitaan nila, di ba? At ang sigaw nitong mga taong ito kay Lot, nasan yung mga panauhin mo? Palabasin mo at sisipingan namin. Alam nyo mga kababayan, nung una kong nabasa to, na-shock din talaga ako Naisip ko, anong klaseng tao tong mga tao sa Sodoma? Para silang mga halimaw, Parang mga aswang na napapanood natin sa mga horror movies na sa Shake, Rattle and Roll, Parang ganun. Ngayon, sabi ni Lot, mga kapatid, wag naman kayong ganyan. Wag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Imagine, si Abraham ay isang sikat na personalidad sa Kanaan, mga kababayan, at iginagalang ng mga hari at prinsipe. At alam ng lahat na si Lot pamangkin niya. Pero ganito yung asal ng mga tao kay Lot. Ibig sabihin, itong mga taga Sodoma, wala talagang sinisino itong mga taong ito kapag umiral yung kanilang kasamaan. Ganyang klase ng tao meron sa Sodoma noong mga time na yon, mga kababayan. Tama yung sinabi ng Diyos sa aklat ni Ezekiel. Ang mga taga Sodoma ay mga palalo, mga hambog. Wala silang kinikilala. Wala silang kinakatakutan. Sabi pa ni Lot sa mga tao, meron akong 2 anak na dalaga dito. Sila na lang kung gusto nyo ang ibibigay ko sa inyo, huwag lamang ninyong galawin ng mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Alam nyo, sa unang basa, napaisip ako dito sa sinabi ni Lot. Nagtataka, anong klaseng tatay ba to si Lot? Pero ibinibigay mo yung anak mong mga babae para dahasin ng mga taong masasama sa labas. It simply means na alam ni Lot kung gaano kaimportante yung mga taong pinatuloy niya. Na sila ay mga hindi pangkaraniwang mga tao. Tama? Naramdaman niya na itong mga taong ito'y galing sa Diyos Alam nyo, hindi ibig sabihin nun masamang ama si Lot. Nung una naisip ko yun, pero hindi Sabi sa Biblia, sa Bagong Tipan, si Lot ay isang matuwid na tao. So, hindi masamang ama si Lot. Yung pananampalataya niya na ang Diyos na ang bahala sa kanyang mga anak, ang nagtulak sa kanya para i-offer yung mga anak niya sa mga tao sa labas. Alam niya kasi na hindi sila pababayaan ng Diyos That's the fate of Lot. Parang kay Abraham, nung pumayag siyang ibigay yung anak niyang si Isaac para gawing alay. Dahil sa udyok ng pananampalataya, nagagawa nila na isuko pati yung mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Kailanmat hingin ng tawag ng tungkulin sa Diyos. Yung mga anak ni Lot na babae, nung marinig nilang itinataya sila ng tatay nila sa mga taong masasama sa labas, syempre natakot sila. Pero hindi nila naunawaan yung bagay na nasa isip ng kanilang ama kung bakit nito sinabi yung ganun. Pero alam nyo mga kababayan, kahit inoffer ni Lot yung kanyang mga anak, tinanggihan nila yung mga anak ni Lot na babae. So lalaki talagang hanap nitong mga taong ito. Palibhasa, sobrang corrupted na yung takbo ng isip ng mga taga Sodoma, kumbaga sunog na. Sobrang na kasi ng utak nila, sobrang bulok na, corrupted na Ano sabi nila kay Lot? Lumayas ka nga dyan, dayuhan. Dayuhan ka lang naman dito sabi nila kay Lot. Sino ka para turuan kami sa gusto namin? Gusto mo gawang ka namin ng masama kaysa sa mga bisita mo. Tapos ayun, pinagtulakan nila si Lot para wasakin yung pinto ng bahay niya. Mabuti na lang at nahablot si Lot nung isa sa mga bisita niya at naipasok siya dun sa loob ng bahay. Tapos bigla na lang hindi nakakita yung mga tao sa labas kasi nga binulag sila nung anghel ng Diyos Yung mga taong nagkakagulo, binulag sila ng anghel ng Diyos. Kung hindi nahablot
Si Lot nung isa sa mga anghel doon, nung time na yon, magkakandalasog-lasog talagang katawan ni Lot eh. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kababayan, kung kayo ang lalagay sa desisyon ng Diyos, dapat na bang parusahan ang buong bayan ng Sodoma at Gomora? Nakakatakot na kasi yung kinikilos ng mga tao doon, di na normal. Para na silang mga limaw. Tama? Kaya, sabi nung mga anghel kay Lot, meron ka pa bang mga ibang kasama dito sa lugar na to? Mga anak mong lalaki, mga babae, mga kamag-anak mo, mga manugang mo. Sabihan mo sila na magsialis na kayo dito dahil wawasakin namin ang buong bayan. Sabi nila kay Lot. Ipinadala kami ng Diyos, sabi ng dalawang lalaki, ipinadala kami ng Diyos para lipulin itong buong bayang ito dahil sobrang lakas ng ingay ng kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos. Nung marinig ni Lot yun, gulat na gulat siya eh. Hindi siya nagkamali sa inakala niya na itong mga taong ito, hindi talaga pangkaraniwang mga tao ito. Sila'y mga anghel ng Diyos. Pero ang lubos niyang ikinagulat, alam nyo, yung pagmamadali ng mga anghel. Dahil anumang oras, wawasakin nila yung bayan eh. Medyo rush na kasi yung atmosphere na yun eh, during that time. Minamadali na siya ng mga anghel. Nang wala man lang siyang kaalam-alam na mangyayari pala yun at wala siyang kahanda-handa. Para bang napakabilis na mga pangyayari na sa isang iglap is kailangan na nilang umalis sa bayan. Paano yung bahay nila? Paano yung mga kayamanan nila? Paano yung mga properties nila sa Sodoma? Yun ang nasa isip ni Lot nung mga time na yon. Pinili niya yung kayamanan eh. Kaya ang hirap na pakawalan eh. Kaya nung time na yun, aligaga siya eh. At kahit aligaga, lumabas si Lot ng bahay. Pinuntahan niya yung iba pa niyang mga anak para sabihin na, mga anak, umalis na tayo dito sa Sodoma dahil wawasakin ito ng Diyos. Ano sa palagay niyo yung naging reaksyon ng mga anak niya? Siyempre, nung marinig nila yun, nagtawa sila. Napagkamalan pa nga nilang nagbibiro lang yung tatay nila eh. Kasi, out of nowhere pumasok yung tatay nila sa bahay at sinabing umalis na sila dahil wawasakin ng Diyos yung buong bayan. Siyempre, hindi sila naniwala. Yung mga anak niyang babae, napilitan na lang din nilang baliwalain yung tatay nila kasi na-impluwensyahan na rin sila ng mga asa-asawa nila eh. So, nagbago talaga yung ugali ng mga anak ni Lot nung sila'y lumipat dun sa Sodoma. Na-impluwensyahan sila ng mga asa-asawa nila, ng environment nila, nawalan sila ng respeto sa tatay nila. So, nung makabalik si Lot sa bahay niya, galing dun sa mga anak niya, mixed emotion si Lot eh. Kasi ayaw maniwala ng mga anak niya sa kanya and at the same time, nahihirapan siyang iwan ng lungsod, naiisip niya yung mga kayamanang naipundar niya. Pero wala siyang magagawa. Diyos ang may utos nito at kailangan niyang sumunod alang-alang sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang natitirang pamilya. So kinabukasan, nagbubukang liwayway nun mga kababayan, ginising si Lot ng mga anghel ng Diyos. Nakatulog kasi si Lot habang pinag-iisipan yung pag-alis nila eh. Sabi nung anghel, bumangon ka. Isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw madamay sa parusa ng bayan. Nung marinig yun ni Lot, hesitant pa siyang sumama. Nagdadalawang isip siya eh. Imbis na magmadali itong si Lot, kasi rush na nga, parang lalo pa niya pinababagal yung kilos niya eh. At yung asawa at mga anak niya parang ayaw pang maniwala at ayaw ring umalis. Yung asawa ni Lot, ayaw talaga niyang umalis. Kasi naiisip niya yung mga anak niyang maiiwan. Dagdag pa dito yung hirap na iwan yung kanilang tahanan at mga properties ng gano'n na lang kabilis. Pero alam nyo, imbis na mainis ang Diyos sa kanila, naawa ang Diyos kay Lot eh. Inutusan ng Diyos yung dalawang anghel na hilahin na. Hablutin na yung kamay nila Lot at nung pamilya niya palabas ng bahay. So takbo sila palabas ng gate ng Sodoma habang karay-karay yung mag-anak eh. During that time mga kababayan, nung sila'y kumaripas na ng takbo palabas ng Sodoma, unti-unti nang nagigising yung mga tao sa Sodoma kasi magbubukang liwayway na nun eh. Para siyempre start na naman sila ng panibagong araw. Parang normal lang lahat. Nagkalat ang mga lasing sa kalsada dahil nag-inuman nung gabi, yung mga kalat ng handaan dahil may party nung gabi, naiwan lahat sa lansangan. Wala silang kamalay-malay sa trahedyang mangyayari sa bayan nila. Sila Lot, pagdating nila sa labas ng gate ng Sodoma, sabi sa kanila nung anghel, tumakas ka na. Lot, tumakas ka na, alang-alang sa buhay mo. Huwag kang lumingon, huwag kang huminto. Habang tumakas ka hanggang dun sa bundok dahil kung hindi, mamamatay ka. Sabi nila kay Lot. Pero nung time na yun kasi nalilito na si Lot mga kababayan eh. Yung pagkalito na yun, yun yung naging dahilan ng paghina na rin ng pananampalataya ni Lot. Litong-lito na siya eh. Sabi niya doon sa mga anghel,
Kung tatakas ako papunta dun sa bundok, baka maabutan ako ng parusa ng Diyos sa daan at mamatay ako. Baka naman pwedeng dun na lang ako tumuloy dun sa bayan ng Zoar. Total mas malapit yun kumpara dun sa bundok at maliit na bayan lang din yun. Napansin nyo mga kababayan yung katwiran ni Lot? Ang instruction ng Diyos kay Lot, tumakbo ka hanggang sa bundok. Meaning, walang mangyayaring masama sa'yo dahil mismong ang Diyos na hindi nagkakamali ang nag-instruct sa'yo kung saan ka pupunta. So, hindi ka niya pababayaan na mapahamak. Dahil sa takot, sa pagkalito, at panghihinayang ni Lot dun sa kanyang mga naiwan, nagsabay-sabay sa isip ni Lot, humina yung pananampalataya niya sa Diyos. Kaya yung tanong niya, baluktot eh. Yung request niya pumunta na lang sa Suwar imbis doon sa bundok, baluktot eh. Pero kahit gano'n na napanghihinaan siya ng pananampalataya, pinagbigyan siya ng Diyos. Bakit? Kasi kaibigan ng Diyos si Abraham eh. At gusto talaga ni Abraham na walang mangyaring masama sa pamangkin niya. So pumayag ang Diyos sa hiniling ni Lot. Sige, sabi nung anghel, pumunta ka doon sa Suwar. Hindi ko idadamay ang Suwar alang-alang sa'yo. Dahil sabi mo, nakita nyo, kung gaano ang pagtitiis ng Diyos. Yung kanyang pagtitimpi, kahit baluktot na yung ating mga katwiran. So kumaripas ng takbo si Lot at yung kanyang pamilya papunta sa Suwar. At alam nyo, hindi pinakawalan ng Diyos ang kanyang parusa sa Sodoma hanggat hindi nakakarating si Lot dun sa Suwar. Tirik na yung araw nung makarating sila sa Suwar. So dun lang pinakawalan ng Diyos yung apoy at asupre mula sa langit para parusahan ng Sodoma at Gomora. Hinintay talaga niya na makarating muna sila Lot dun eh. At alam nyo, nung paulan na ng Diyos ng apoy, ang Sodoma at Gomora, wala pong salita. I will tell you mga kababayan, walang salita ang naaakma o pwede kong gamitin para ilarawan yung trahedyang dumating sa Sodoma at Gomora. Very unimaginable. Hindi mailalarawan ng salita, mga kababayan. Imagine, umuulan sa buong kapatagan, pero hindi tubig, kundi apoy at asupre. Umaalingaw-ngaw sa kalangitan ang kakilakilabot na sigawan ng mga tao dahil sa nakakasunog na ulan. Lapnos ang balat ng lahat ng mga tamaan. Nagliliyab ang katawan ng mga tao sa lansangan. Ang mga tore, ang mga palasyo na ipinatayo ng mga mayayaman sa Sodoma, lahat nagliliyab at gumuguho sa lupa. Maliit o malalaking bahay, walang hindi nagliliyab. Nagtatakbuhan sa lansangan ng mga tao habang nagliliyab ang kanilang mga katawan. Ang mga hayop, pananim, mabilis na naging mga abo na humandusay sa matabang lupa ng Sodoma. Walang pinalampas kahit bata, walang nakaligtas kahit matanda, kahit ang mga bayan, pati yung mga bayan nakatabi ng Sodoma. Akala kasi nung iba Sodoma at Gomora lang, hindi po. Kahit yung mga bayan na nakapalibot sa Sodoma at Gomora, nakatikim din sila ng galit ng Diyos. Walang mapuntahan ng mga tao eh. Lahat ng lupang pwedeng tuntungan ng paa, nagmistulang dagat-dagatang apoy. Kumukulo ang ilog. Yung ilog na dati nagsilbing patubigan sa kanilang mga pananim. Naging impyerno ang buong Sodoma at Gomora. 10 na mga bayang nakapalibot dito. At alam nyo, sa gitna ng pagliliyab ng Sodoma, habang umaalingaw-ngaw yung sigawan ng mga tao, napalingon yung asawa ni Lot dun sa dako paroon ng Sodoma, kung saan nandoon yung mga bagay na pinanghihinayangan ng kanyang puso. At dahil dun sa panghinayang niya sa isang iglap, naging isang matigas na asin ang buong katawan ng asawa ni Lot. Isang matigas na asin. Ang naisip ko dito mga kababayan, hindi sana magkakaganon yung asawa ni Lot kung si Lot mismo naging isang mabuting halimbawa ng pananampalataya at katapangan eh. Tama? Mismong yung padre di pamilya tuliro. So paano magkakaroon ng lakas na loob yung asawa at mga anak niya? Mabuti na lang at hindi sila gumaya sa nanay nila. Nagpatuloy sila ng takbo, ng pagtakas habang isinasagawa yung kakilakilabot na pagwasa doon sa bayan na dati pinapangarap tirahan ng mga tao. So kinabukasan umakyat si Abraham sa isang mataas na dako kung saan sila nag-usap ng Diyos bago gunawin ng Sodoma. At doon nasaksihan nga ng dalawang mata ni Abraham ang maitim na usok na galing sa mga bayan ng kapatagan. Parang isang lugar na binagsakan ng kakilakilabot na bomba atomika, mga kababayan. Wipe out lahat. Wala ni isang senyalis ng buhay na natira. At alam niyo kung anong nangyari kay Lot?
From a great house in Sodom, from a big house in Sodom, Lot found himself living in a cave. Walang kahit anong pag-aaring dala, kundi ang kanyang sarili at ang kanyang kasuotan. Kasama ng kanyang 2 anak na babae na gusto niyang ibigay noon sa mga masasamang tao sa Sodoma. Kung babasahin ninyo yung mga sumunod na nangyari, naghalinhinan itong mga babaeng anak ni Lot nasipingan yung kanilang ama. Biruin nyo yung tatay nila, sinipingan nila, halinhinan sila para muling paramihin yung kanilang lahi. Matuwid ba sa Diyos yung ginawa ng mga anak ni Lot sa tatay nila? Hindi po, mga kababayan. Yun po ay gawain sa Sodoma na naisip lang nitong 2 magkapatid at ginaya nila sa tatay nila sa layuning magparami. Yan ang naging impluwensya sa isip, na korap ang isip ng mga anak ni Lot dahil sa kagustuhan ng tatay nila na tumira sa lugar na alam naman niyang pinamumugaran ng mga taong walang takot sa Diyos. Dahil sa pagnanais niyang magkaroon ng maraming buhay kahit sa gitna ng isang masamang lungsod, na korap pati yung isip ng kanyang mga anak. At mula sa 2 anak na babae ni Lot na sumiping sa kanya, ipinanganak ang 2 lahi na kalaunan ay naging kalaban ng Diyos at naging mga mananamba sa Diyos-Diyosan, yung angkan ng mga Moabita at ng mga Amonita.